Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Panoorin natin itong resback ni USEC PCO Undersecretary Claire Castro dito kay Harry Roque. Kasi kung ano-ano naman ang sinasabi na itong butanding na ito. Alam mo Harry Roque, kung ako sa'yo, mananahimik na lang ako eh. Alam mo bakit? Kasi unang-una wala ka ng kredibilidad. Wala nang naniniwala sa'yo. Ang naniniwala na lang sa'yo ay yung mga kapwa mo, mga DD shit. Pero ang taong bayan hindi na naniniwala sa'yo. Unang-una, paano maniniwala sa'yo? Nagtatago ka nga eh. Hanggang ngayon, hindi mo hinaharap ang batas. Hanggang ngayon, hindi mo hinaharap ang mga reklamo laban sa'yo. Hindi mo nga maipakita yung iyong salin kung saan ang galing ang kayamanan mo. Tapos ngayon kung magsasalita ka, akala mo napaka-credible mong tao. At etong si USEC Claire Castro, sinisiraan mo. Well, expected naman yan kasi isa kang miyembro ng taga-suporta ni Duterte. Kasi alam mo, itong mga DD shit, galit na galit eh. Galit na galit kay Claire Castro. Lahat po sila, mga kababayan, lahat po ng DD shit, nanggigigil dito kay Claire Castro. Kasi ito lang ang undersecretary ng PCO na talagang may balls. May balls mga kababayan na magsalita ng diretsahan sa mga Duterte. Kasi yung iba katulad ni Trixie Cruz Angeles, wala eh. Wala. Kaya nga sinasabihan ni Maharlika na Zoraida eh. Kasi walang kadating-dating si Claire Castro. Sinasabi niyo palingkera talaga nga. Mabunga nga yan eh. As long na tama ang kanyang sinasabi, okay lang yun. Kesa naman salita ka ng salita, ikaw ay pa-cute kapag nagsasalita, pero kasinungalingan naman ang sinasabi mo. O pa-cute-cute ka sa camera. Mas maganda na yung ang dating ay palingkera, pero totoo naman ang sinasabi, mas okay yun. Real talk yun eh. Ayun na tinatawag na real talk. Wala kayong binatpat kay Claire Castro, kaya lahat sila galit na galit mga kababayan. At ito, may patutsada si Harry Roque kay Claire Castro. At maging yung sino pa ba? Basta maraming tumitira kay Claire Castro eh. Ito mga kababayan, pakinggan natin itong resback ni USEC Attorney Claire Castro dito kay Harry Roque. Po. Ma'am, may we just get your quick reaction sa recent pronouncement ni former spokesman Harry Roque na kahit gaano ka kagaling na salesman, kung hindi maganda ang produkto, mahihirapan kang ibenta. Good luck daw po sa inyo ni Secretary J. Ruiz. Naniniwala po talaga kami na mahirap ibenta ang bulok o masamang produkto. Mahirap po talaga kailangan mo pang linisin ang mga sinasabi. Mahirap ibenta ang mga tao na ang lagi nababanggit ay joke lamang yan. Hindi po kami salesman dito. Kami po ay messenger. Ang salesman po kasi kailangan na maganda ang bokadura mo. Kailangan na ibenta kahit na minsan ay hindi totoo yung mga sinasabi mo para lang mabenta ang isang tao o isang produkto. Okay, sa amin po, messenger kami, hindi po kami nagbebenta ng Pangulo o ng gobyerno. Pinapakita lamang po namin at inilalahad namin kung ano ang maaaring makuha ng taong bayan sa ating gobyerno, kung anong pwedeng itulong ng ating gobyerno sa taong bayan. So hindi po kami salesman, kami po ay messenger. Ma'am, Okay. Ayan, tingnan natin ano yung follow-up question. another matter lang po. Wag na, another matter na pala yun. Ayan, mga kababayan, ang sagot ni Claire Castro kay Harry Roque, totoo naman hindi naman sila salesman para magbenta, di ba? Hindi naman sila sales representative para magbenta ng kung ano-anong produktong sinasabi na ito ni Harry Roque. Wala na kasi mga kababayan to si Harry Roque, yung kanyang bolang kristal. Mas malabo pa po doon sa kanyang noo malabo na yung bolang kristal niya Katulad niya, medyo wala na, hindi na cute. Hindi na cute si Harry Roque mga kababayan dahil nga tago na ng tago. At siguro yan ay stress na.
every time na makakarinig ng wang, 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 siguro tatago sa ilalim ng lamesa. So ayan mga kababayan, yung rest back ni Claire Castro, simple lang naman. Sinasabi ni Harry Roque, mahirap magbenta. Totoo, mahirap ka magbenta kasi hindi ka naman salesman. hindi ka naman sales representative. Ako nga mga kababayan kwentong konti lang. Ako po ay civil engineer. Napadaan po ako dun sa isang building, nakita ko hiring po sila ng call center. Ewan ko kung ano naisip ko, bakit ako nag-apply? Walang iya yan. Sige, napasubo na ako, akit ako. Ngayon, nung tinanong ako, kailangan niya, English ka ng English. Ewan ko, natuwa sila sa English ko. Pagkatapos nun, interview ko, lumayas na ako dun, na kamot lang ako ng kamot ng ulo, So, ibig sabihin, iba ang field mo. Ano sinasabi ni Harry Roque na benta-benta ka dyan? Tama naman si Claire Castro, hindi po sila sales man, o sales lady, o sales representative. Ang binebenta-benta sinasabi mo, Harry Roque. Nababaliw ka na ba? Wala na, mga kababayan. Wala na sa tamang pag-iisip yan si Harry Roque. Kaya niresbakan siya ni Claire Castro. At ito pa mga kababayan, dagdagin na natin ang ating usapan. Naku po, etong si Willie Revillame ay kasama po sa motorcade ni Bongo. Ito, ayan pakinggan natin. Hey, live! Live! Hey! Hey! Okay, so yan mga kababayan. Ayan ang sinasabi ko. Kapag ikaw, Willie Revillame, ay nakita kong kasama ng mga PDP o ng mga Duterte followers o Duterte, mga kampon ni Duterte. Sabi ko sa'yo, ganyan ka na. Ganyan ka na. Laglag ka na. Ayan mga kababayan, meron pa siyang pasabi-sabi na ako po hindi PDP, ako po ay independent. Tapos ngayon makikita kasama ka ni Bongo. Di lumabas na ang tunay mong anyo. Tama nga yung nagsabi sa akin, hindi ko na babanggitin kung sino, na etong si Willie Revillame ay doble kara. Pasabi-sabi ka pa na ikaw ay hindi PDP, ikaw ay independent, hindi ka admin, hindi ka kalaban, yung pala namamangka ka sa dalawang ilog. Para kang si Manang dyan, si Ating. Ayan, si Willie Revillame, kasama ni Bongo. Kaya mga kababayan, alam na this. Alam na kung anong gagawin ninyo dito. Isama nyo na po sa inidoro. Yan. Walang hiya ka. Meron ka pang ganun sa interview na hindi ka na para sa tao ka, na hindi ka PDP, hindi ka rin na pro administration. Yung pala, eto kasama ka ni Bongo. Wala na, laglag ka na, Willie Revillame. Pero mo pinaisip mo pa ako. Kala ko naman totoo ka na hindi ka sasama sa mga Duterte. Tapos ngayon, yan hindi mo rin natiis pala. Hindi rin nakatiis mga kababayan. Nilabas siya ang kanyang tunay na anyo na isa siyang DD shit. Isa siyang DD shit. Itong si Willie Revillame. Okay, maniniwala na sinasabi niya na independent. Independent. Pero, DD shit. Kaya kasama si Bongo. Tikit siya kay Bongo kasi sila lang yung pumasok. Dyan po sa top 12. Ewan ko lang sa mga susunod pa na survey. Dumikit ka kay Bongo, yari ka ngayon. Yari ka, sigurado laglag ka. Sino pa ba yung kasama nila na laglag? Tika mo si Philip Salvador, si Marcoleta, sino pa ba yung sino pa yung nasa ilalim? Si Philip, hindi, nabanggit ko na. Si Bato de la Rosa, sino pa ba yung nasa si Vic Rodriguez. Si Jimmy Bondok. Ay wala na. Sama ka na sa kanila sa kangkungan. Ayan Kala ko okay to. Wala pala to. Alam mo mas maganda. Sana nga na lang nagsulo ko na lang
Pero dumikit ka pa kay Bongo. Dumikit ka pa sa DDS. Nako, Willie Revillame. Sorry ka na lang. Sorry. Ay, delikado. Yung vlogger, grabe oh. Kumita lang, sumasabit dun sa... Walang iya talaga naman oh. Hirap talaga maging vlogger eh. Pero mo, sabit ka dun sa ano, pag anong-gano, may hawak mo yung camera, delikado yun. Pero okay lang yun, bahala kayo sa buhay niyo. So ayan lang po muna mga kababayan ang ating update. Rumesbak po si Atty. Claire Castro dito kay Harry Roque sa mga patutsada ni Butanding. At ito mga kababayan, Willie Revillame, isang ang DD shit. Kunwari ka pa na hindi ka PDP, hindi ka pro-admin, pero yan, kitang-kita sa'yo na ikaw ay isang DDS na kinakailangang mailagay sa kangkungan. Katulad ng ibang mga kandidato ng PDP. So asahan mo na hindi ka susuportahan ng taong bayan. Ayan o, dumikit ka pa kay Bongo. Ay, nako Kuya Will. Bigyan ng Jackie Chan. Wala ka, Willie Revillame. Okay, so ilan po muna mga kababayan. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. At sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.